Samantala, nagkaroon ng usapan sa gusali na malaking pagkalugi ang natamo. 2 tirahan sa main gate ang nawasak, 2 bodega ang nawasak, at lahat ng nakaimbak sa loob ay nawala rin. Ito ay magiging napakahirap na muling itayo. Gayunpaman, sinabi ng lalaki na ang mga pagkalugi sa pananalapi ay hindi mahalaga sa kanya. Mas interesado siya sa kung may iba pang biktima, dahil kailangan niyang ipaalam sa kanilang mga pamilya ang mga kalagayan ng kanilang pagkamatay. Sinabi ni Meng Hui na dapat nilang bayaran ang mga pamilya ng mga biktima at ayusin ang isang disenteng libing. At pagkatapos ay nagtanong tungkol sa kalagayan ng kanta ng Dan Mo ng Hua Sect. Sinabi sa kanya na hindi siya kumakain ng kahit ano sa loob ng 2 araw at hindi umaalis ng silid, marahil ay nagdadalamati para sa kanyang tapat na mga kasama. Namatay si Moho sa pagprotekta sa iba sa kabayaran ng kanyang buhay. Ipinagmamalaki din ni Jong-un ang kanyang buhay sa altar ng pakikibaka. Ang mga babaeng nakatayo sa tabi ng kanilang mga katawan ay naglapag ng 2 baso at nagsimulang magbuhos ng juice. Iniisip kung paano sila dating mahilig uminom ng magkasama kung minsan, kung alam niya na sila ay mamamatay, pinayagan niya silang uminom hanggat gusto nila. Hiniling niya sa kanila na patawarin siya dahil sa hindi niya nagawang protektahan ang mga ito. Tumulo ang huling patak ng katas, at sinabi niya, magpahinga ka nawa sa kapayapaan. Ang mga mangangalakal ay may utang sa unyon ng 9 na pundasyon, at ngayon ay maaaring hilingin ng unyon na tuparin nila ang anumang kahilingan. Siyempre, ang Union of the Five Dragons ang nagdulot ng sigalot, at ang sitwasyong ito ay hindi pumabor sa mahusay na trade union. Malungkot siyang aminin, lalo na kung isa sa alang-alang ang mga pagkalugi ng mga tagasunod ng bundok Wise. Pero aniya, mas makabubuti kung hindi nila sila tutulungan. Naisip pa niya na mas mabuti pa kung siya na mismo ang namatay doon, dahil ngayon ay magiging napakatagal na ng negosasyon, at hindi niya alam kung paano niya matitignan sa mata ang dalaga. Gayunpaman, sabay buntong hininga, tinanong niya kung nasaan na si Master Dan. Si Master Dan ay bumaba ng Yamsay at pinagbawalan ng sinuman na lumapit sa kanila. Mula noon, nakakulong si Yamsay sa isang malamig at malalim na lugar, laminggalinga sa paligid at nagtatanong, kung sino man ang nasa paligid, ano ang gusto mong matupad. Sa isang duwag na boses, kailangan siyang alisin doon. Pumasok si Soyo at sinabi sa kanya na mula ngayon, sasabihin ni Yam na kailangan kung gumugol ng maraming oras sa pakikipag-usap sa kanya. Una, hiniling niya kay Yam na alalahanin ang nangyari 20 taon na ang nakalilipas. Kinaladkad ni Soyo ang isang upuan sa likuran niya at tinanong kung sino ang nakilala niya noon. Pero nakiusap lang siya na huwag siyang lumapit at tinanong kung ano ang gusto niya. Paglapit sa kanya, umupo si Soyo sa upuan sa tapat niya at tinanong kung ano ang nangyari noon, at kung sino ang binili niya kay Moyon. Sinabi niya sa kanya na ihahayag niya ngayon ang lahat ng kanyang mga card hanggang sa wala nang naiwan. Napuno ng takot si Yam sa sinabi ni Soyo. Oras na para magsimula. At sa nakakatakot na lugar na ito, sinimula ni Soyo na idikta ang kanyang mga tanong. Makalipas ang ilang araw, nagpapahinga si Soyo sa isang mainit na paliguan. Pagod na nakahiga doon, umahan siya sa tubig, ngunit ang kanyang mga iniisip ay patuloy na bumabalik sa kanya, tulad ng sa aming lahat. Ang kanyang mga iniisip ay patuloy na umiikot sa isang bagay. Kahit na nakatakas siya sa kamatayan, hindi niya matatakasan ang pagdurusa. Ang pagpatay ay palaging kasalanan, anuman ang katwiran, at ang katotohanan ito ay mananatili magpakailanman. Ngunit kung kailangan mong pumatay, hindi ka maaaring magduda. Pagdududa, ang pag-aalinlangan ay magsisisi lamang sa iyong mga ginawa pagkatapos magbihis. Lumingon si Soyo at nagtanong, pupunta ba tayo? Sa pag-alis nila, tinanong siya kung narinig niya na may natagpo ang bangkay kamakailan sa Khan at pinatay ito ng hari ng digmaan, marahil ng mga alipors ni Gaiban. Mayroon ding mga alingaw na ang hari ng digmaan ay nahuli at nag-interrogate kay Yamsay mula sa black market. Isinalaysay ng sage ang kwentong ito at idinagdag na hindi niya alam kung anong mga paraan ng interogasyon ang ginamit, ngunit narinig ang mga hiyawan mula sa basement hanggang sa pagsikat ng araw. Gayunpaman, bilang tugon, sinabi ni Soyo, stop talking. Kung gusto mong mabuhay, huwag kang magsalita tungkol sa hari ng digmaan. Tumawa ang lalaki at sinabing ang mga alingaw ay nagbubunga ng mga alingaw, at tila imposibleng pigilan ang mga ito kapag nagsimulang magsalita ang mga tao tungkol dito.
Pagkatapos nito, tiningnan ng matalinong lalaki ang bata at tinanong kung ano ang ekspresyon ng mukha niya at kung binisita niya ang mga bata. Sumagot ang bata na marami sa mga bata ay hindi man lang matindaan ang kanilang mga pangalan. Naalala lang nila ang kanilang mga serial number, ngunit mas nag-aalala siya kung maibabalik pa ba nila ang kanilang mga alaala. Sumagot ang matalinong tao na hindi niya alam, ang Diyos lamang ang nakakaalam kung aabutin ng 1 taon o 1 dosina. Ngunit isang bagay ang malinaw, kailangan nila ng espesyal na tulong at atensyon. Walang magawa, napilitan silang ipasa ang pagsubok na ito sa kanilang sarili. Malaki ang pinagbago nila sa paglipas ng mga taon, at bagamat madaling alisin sa kanila ang kanilang nakuhang mga saloobin kung sila ay tinuruan sa karaniwang paraan, hindi ito nangyari. Sinabi ng sage na magtatagal para malaman kung paano aalisin ang mga gapos na ito sa pag-iisip. Hindi nila basta-basta mapapabayaan, dahil malalaman na ang mga batang ito ay hawak mismo sa gitna ng kontinente, at ang impormasyong ito ay makakarating sa Five Dragon Union, gayon din sa YAM sa IK at Black Marketers Unions. Pagkatapos pag-usapan ito, nagpatuloy si Soyo at nagtanong tungkol sa kanyang kahilingan. Sumagot ang sage na natagpuan niya ang hiniling ni Soyo, bagaman hindi ito madali, at idinagdag na maraming masamang bagay ang ginawa ni YAM. Pagkatapos ay inabot niya ang bagay na gusto niya. Ito ay isang record book na naglalaman ng lahat ng mga record na may kaugnayan sa child trafficking at nagpahiwatig pa na siya mismo ang kumuha nito. Naglalaman din ito ng impormasyon tungkol sa kung paano niya pinanood ang kanilang pagsasanay, ngunit walang kahit isang salita tungkol sa kung saan niya ipinadala ang mga bata. Hindi naman ganoon kahalaga, sumagot si Soyo, at idinagdag na maaari itong malaman sa pamamagitan ng Five Dragon Union. At salamat sa sage para sa kanyang tulong. Muling tumawa ang sage at hiniling na huwag siyang pagtawanan, kung saan sigurado siyang gagawin din ni Soyo ang kapalit niya. Ang kanyang pagtawa ay unti-unting naging tahimik. Nagkatinginan sila sa mata ng isa't isa nang hindi umiiwas. Nagsalita ang seryosong mukha ni Soyo. Nagkaroon siya ng mga problema, at kahit na ang Five Dragon Union, kung may pagkakataon, hindi siya magdadalawang isip na lumaban, ginagabayan ng kanyang puso. Pagkatapos noon, nanatili ang sage na may seryosong ekspresyon sa mukha, iniisip na hanggat nagkakasundo sila, magiging maayos ang lahat. Tila natutunan na nila ang lahat ng kanilang makakaya. Sinabi ni Soyo na oras na para magpatuloy at iwanan ang mga batang ito sa pangangalaga ng pangunahing lalaki. Hindi sigurado ang sage kung mapagkakatiwalaan ang duso. Tiyak na ang mahusay na trade union ay tila mas maaasahan. Ngunit ito ba ay talagang mapagkakatiwalaan? Sumagot si Soyo na hindi niya alam kung kaya niya rin, ngunit nagtiwala siya kay Soyo. Si Soyo, ang matalinong lalaki, ay muling nagtanong at idinagdag, hindi makapaniwala. Ibig sabihin, Soho, kilala mo ba talaga siya? Sa anumang kaso, ang mga batang ito ay nangangailangan ng oras upang bumalik sa normal. At naisip ni Soyo na magiging maayos sila. Walang pressure o imposition. Ang importanteng kailangan nila. Ang mga batang ito ay kailangang magsimulang mamuhay ng kanilang sariling buhay. Isinaalang-alang ni Soyo na iwan ang mga bata sa haiban, ngunit nag-alinlangan siya na sa kanilang kalagayan ito ay magiging kapaki-pakinabang. Gayunpaman, tinanong ng matanda kung ano nga ba ang ibig niyang sabihin at kung bakit hindi nila sila maaligan. Sumagot si Soyo na kung iiwan nila sila sa gayban, kailangan nilang labanan ang kanilang kalooban sa hinaharap. Ang bata ay nagtiwala sa matalinong lalaki, ngunit sinabi na ang mga tungkulin ng isang elder ay ibang bagay. Gaya ng sinabi ng sage, lahat ng tao sa mundo ay gustong magkaroon ng mga ito. Tinanong ng matalinong lalaki ang bata kung saan sila pupunta, dahil ang sabi lang niya ay oras na para pumunta, ngunit hindi tinukoy kung saan eksakto sila patungo, sa Anhui Province. At tinanong ni Soyo ang sage na malapit ito sa Iron Union. Naisip agad ito ng mga sage, dahil malapit din ang probinsya sa Five Dragon Union at Namgang Clan, na nagbigay sa kanya ng masamang pakiramdam. Papunta si Soyo doon dahil sinabihan siya na naroon ang anak ng kanyang amo. Agad na napagtanto ng mga sage na ang sitwasyon ay nagiging mas mapanganib at ang mga chismis tungkol kay Soyo ay hindi na mapigil. Kailangang kontrolin ni Gaiban ang sitwasyon. Hindi natin mapipigilan ang mga mandirigma sa ilalim ni General Choco, ang dakilang trade union at ang Dragon Union,
na walang alinlangan na alam na ang tungkol dito, pagpunta sa Anhu provinces tulad ng pagpunta sa tiyak na kamatayan, tayo ay aatake. Ang Diyos ng digmaan ay handang harapin ang gayong tunggalian. Sa pagtingin sa sitwasyon, naisip niya, hindi ba dapat tayo ang matakot? Kahit na nag-aalala pa rin ako kung bumagsak ang Anhui clan, tiyak na lalabas siya bilang Star Hand. At ang pangalan ng kakila-kilabot na lalaking ito ay Huangbo John Ek. Ang sage ay gustong malaman ang higit pa. Gusto niyang maunawaan kung bakit napakawalang ingat nitong Yang Man, ang God of War. Gustong makita ng mga sage kung gaano kalayo ang mararating ni Dan Soyo. Biglang naging interesado si Murima sa mahiwagang kapangyarihan ng celestial weapons. Interesado rin siya sa kung ano ang mangyayari sa bansang ito ngayong nasa kapangyarihan ng Iron Union sa Murm, hanggang saan kaya ang mararating ni Dan Soyo. Sa kanyang napakalaking kapangyarihan, palaging sinubukan ng Gaiban na manatiling neutral at hindi pumanig, na nangangahulugang hindi sila kailanman nagpanggap. Ngunit ngayon ang matalinong tao ay tumutulong sa Diyos ng digmaan. Sa paggawa nito, naakit niya ang kanyang mga tao sa isang salungatan sa Five Dragon Union. Kung titingnan mo ito mula sa labas, oras na para sila ay maghiwalay ng landas at umalis. Ang kanilang magkahiwalay na paraan, dahil ang Miriam ay isang lugar kung saan naghahari ang kaguluhan. Nang sa wakas ay marating nila ang makalangit na merchant, pinasalamatan si Sai sa pagtakas mula sa Black Merchant. Sa muling pagpapahayag ng kanyang pasasalamat, sumagot ang pinuno na kung nais nilang gantihan siya, dapat nilang alagaan ang mga bata. Sabi niya gagawin niya ang lahat, ngunit ang ekspresyon sa mukha ng pinuno ay nagsalita para sa sarili. Pagkatapos noon, lumingon siya sa kanya at sinabi sa kanya, sa halip na tanungin siya, na mayroon silang pag-uusapan, at hiniling siyang magsalita ng Young Master. Sinabi ni Soyo na dahil iyon sa relasyon mo kay Gaiban. Pagkatapos sabihin iyon, tinanong ng pinuno ang binata kung siya ay mula sa Goryo, tinipon ng dalaga ang lahat ng mga kinatawan ng makalangit na trade union at inihayag ang kanyang mga utos. Hiniling niya sa lahat na pumunta sa pulong dahil mayroon siyang kahilingan para sa kanila. Sinabi ng dalaga na gusto niyang makahanap sila ng isang tao, isang binata mula sa Goryo, na may kanyang anteng-anteng. Hiniling niya sa kanila na suportahan siya at tandaan na magpadala ng smoke signal upang alertuhan siya. Siya ang pinuno ng dakilang makalangit na trade union, at ang kahilingang ito ay sa ngalan ng kanyang ama. Ang utos na ito ay nasa pinakamataas na awtoridad, na ngayon at lumampas sa anumang mga batas ng kontinente. Lumingon ang Master kay Sai sa puntong ito at tinanong kung siya ba ay talagang mula sa Bakulaw. Sa pagkakaalam niya, ibinigay ng dalaga ang anteng-anteng sa tatlong pinili sa kanyang pagdating sa kontinente, ngunit walang mga lalaki sa kanila. Nang kunin niya ang anteng-anteng mula sa lupa, binigay siya ng kanyang mga mata, at napagtanto ng Master na hindi pinaghihinalaan ng bata kung gaano kahalaga ang bagay na ito sa kanyang mga kamay. Kung totoo iyon, dapat kilala mo ang dalaga. Tanong ng Master, tinanong lang ni Soyu kung kumusta na siya. Kinumpirma niya na kilala niya ito at hiniling na makita ang anteng-anteng. Sinabi pa niyang hinahanap siya ng dalaga, at kung nasa kanya ang kanyang anteng-anteng, ito ay napakahalaga. Dagdag pa niya, kung si Soyu talaga ang may anteng-anteng, sigurado siya at hindi siya matatakot na ipakita ito. Dumukot si Soyu sa loob ng kanyang bulsa. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang asul na paru-paro at tinanong kung ito ba ang kausap niya. Oo, iyon ang kausap ng ginang. Ito ang unang anteng-anteng. Sa wakas, kaagad, hinawakan ng may-ari ang mga kamay ng bata at sinabi, sa wakas, natagpuan na rin namin kayo. Idiniin niya iyon. Walang ideya si Soyo kung gaano kasaya ang ginang na makilala siya, ang masayang binata, na parabang siya ay 16 na taong gulang muli, ay nagsabi kay Soyo na siya ay lubos na magiging masaya. Hinimok niya itong puntahan kaagad siya, at tiniyak sa kanya na matutuwa siyang makita siya. Siya ngayon ay nasa Iron Union at magiging napakasaya. Ngunit pagkatapos ay inamin ng may-ari na nahirapan siyang tinanong siya ni Soyo kung ano ang nangyari sa kanya. Huminga ng malalim ang lalaki at handang sabihin sa kanya. Ipinaliwanag niya na maraming tao ang nagsisikap na agawin ang kapangyarihan sa kanilang unyon. Ang Iron Union, lalo na ang Five Dragon Union, ay patuloy na nagsisikap na makialam sa kanilang mga gawain at sinusubukang magpataw ng kasal sa politika.